Si Huang Dongsuk at ang kanyang pangkat ng mga butiki ay umalis sa tarangkahan ng piitan, na nagpaplanong bumalik sa itaas na bahagi ng mga lagusan pagkatapos mahawakan ng mabigat na giant arachnid barrier sina Jinwoo at Jinho. Mababa ang tingin nila kina Jinwoo, na kilala bilang ang weakest hunter, at Jinho, na walang karanasan sa pagsalakay. Ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita ng isang makasariling motibo, upang pagnakawan ang humigit kumulang 1 bilyong won na halaga ng mana crystals at maiwasan ang pakikipaglaban sa arachnid maliban kung kinakailangan, walang ingat na nanganganib sa isang dungeon break. Sa labas ng gate, mapang-uyam na sinaliksik ni Dongsuk ang ama ni Jinho, si Yu Meiangon, na nagbabalak na magkunwaring nakiramay sa libing ni Jinho sakaling mamatay siya. Inamin ni Dongsuk at Kyuhwan sa isa't isa na hindi nila kayang talunin ang arachnid ng mag-isa. Kinukutya ang mapanganib na kapalaran na iniwan nila Jinwoo at Jinho. Sa pugad ng boss ng C-rank dungeon, na may napakagalit na gagamba, sa isang mapanghamon ng ngiti, sumulong si Jinwoo upang salubungin ang gagamba, na sinimulan ang kanyang pag-atake sa pagkamangha ni Jinho. Sa kabila ng kanyang walang humpay na pagsisikap, ang punyal ni Jinwoo, ang Venom Fang ng Kasaka, ay nabigo na tumagos sa matigas na exoskeleton ng gagamba. Hindi siya sumuko, hamampas ng paulit-ulit at mabilis na umiiwas sa malalakas na suntok mula sa mga binti ng arachnid, ngunit hindi umuunlad ang kanyang mga pag-atake. Nasaksihan ang bilis at husay ni Jinwoo, si Jinho ay nakaugat sa lugar sa pagkabigla, hindi maisip na si Jinwoo ay maaaring isa lamang E-rank. Sumagi sa isip niya na baka sinadya ni Jinwoo ang kanyang ranggo. Kilala niya ang mga false rankers, mga bihirang mangangaso na maaaring manipulahin ang kanilang mga pagbabasa ng mana dahil natutuwa silang pumatay, na ngayon ay nagtanim ng bagong takot sa kanya tungkol kay Jinwoo. Mabilis na napapagod si Jinwoo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bilis at liksi para sa kanyang walang humpay na pag-atake. Bago ito gumawa ng nakamamatay na suntok, tinatanggap ni Jinwoo ang full recovery reward na ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kanyang mga daily. Re-energized, siya ay tumalon sa hangin at tinusok ang spider sa isang mata. Ang paralisis ng sandata at mga epekto ng drain ang natitira, at si Jinwoo ay nakakakuha ng ilang antas kapag bumagsak ang amo ng dungeon. Si Jinho ay nagplaster ng peking ngiti sa kanyang mukha at tinawag si Jinwoo na boss, habang inalok siya ng isang bote ng tubig. Hindi maintindihan ni Jinwoo kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos. Lumilitaw ang raid party sa mga lagusan sa itaas nila, nagulat nang makita silang dalawa na buhay. Ang kanyang subordinate na si Jinchol ay nagmumungkahi ng pagsasanay ng magkasama para sa pagbabago ng bilis. Madaling hinaranggan ni Go ang mga pag-atake ni Jinchol bago gumawa ng suntok na nagpapalipad sa nakababatang lalaki. Nagpasalamat siya kay Jinchol at sinabing ang kanilang sparring match lang ang kailangan niya. Pinupuri rin siya ni Go sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasanay, dahil maaari itong gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa isang mapanganib na piitan. Bumalik sa lungga ng amo, nagbabalik ang mga taksil na butiki. Nagkamali sila ng paniniwala na tiyak na natalo ni Jinho ang gagamba gamit ang kanyang mamahaling gamit. Pagkatapos ay binigyan ni Dongsuk si Jinho ng isang masasamang ultimatum, patayin si Jinwoo para iligtas ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, tumanggi si Jinho na ipagkanulo si Jinwoo. Bilang tugon, inutusan ni Dongsuk ang kanyang grupo na alisin muna ang mahinang mangangaso. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang mensahe ng system, na sinisingil si Jinwoo ng gawaing patayin ang 6 na mamamatay tao na mangangaso. Sa gitna ng maigting na sitwasyong ito, sinamantala ng salamangkero na si Kyuhwan ang pagkakataon na maglunsad ng isang mahiwagang pag-atake kay Jinwoo. Nakipagkita si Park Hye-jun ng White Tiger Guild sa 2 kaibigan mula sa Hunters Guild pabalik sa lungsod para sa tanghalian. Tinanong ni Hye-jun kung paano napunta ang kanilang A-rank dungeon training kasama ang sikat na S-rank hunter na si Cha Hae-in. Sinabi nila sa kanya na ito ay mabilis, habang nagpupumiglas sila, madaling napatay ni Cha ang isang A-rank beast. Nagkukwentuhan ang tatlo habang humihigop ng kanilang tsaa. Nagkomento si Gina na maswerte silang mapabilang sa mga kilalang guild, dahil may mga kaina-hinalang rate ng namamatay ang ilang koponan sa pag-aatake sa piitan. Bumalik sa piitan, nakahiga si Jinwoo sa mga guho mula sa pag-atake ni Cho Kyuhwan at iniisip kung paano hinihikayat ng kanilang mundo ang kaligtasan ng pinakamalakas. Ang system ay nagsasabi sa kanya na pumatay ng ibang tao o siya mismo ang mamamatay. Bakit gusto nitong buhayin siya?
Hinailan niya ang sarili para tumayo, na nagpa siya na kung gusto siyang gamitin ng system, gagamitin niya ito bilang kapalit. Si Juntae, isang taksil na mangangaso ng D-rank, ay kumpiyansa na lumapit kay Jinwoo na hiniwa ang kanyang ulo bago matapos ni Juntae ang kanyang pangungusap. Kinikilala ni Jinwoo na isa na siyang mamamatay tao, kahit na sumusunod lang siya sa system, ngunit hindi siya maaaring umatras. Pinatay niya ang iba, naiwan lang ang C-rank party leader na si Dongsuk. Madaling naiwasan ni Jinwoo ang atake ni Dongsuk at ibinaba siya gamit ang isang kamay, siya ay nag-level up sa buong oras. Humingi ng awa ang desperadong mangangaso, ngunit walang emosyong sinagot ni Jinwoo na 3 beses siyang tinangka ni Dongsuk na patayin. Inalis ni Jinwoo ang kanyang ulo, at nagsimulang magsara ang piitan. Ligtas na nakalabas sina Jinho at Jinwoo. Nagulat ang isang kinatawan mula sa Hunters Guild na ang D-rank at E-rank hunters ang tanging nakaligtas, ngunit ipinapalagay na ito ay dahil sa mataas na kalidad na kagamitan ni Jinho. Habang nagsisimulang bumuhos ang ulan mula sa kalangitan sa gabi, natutuwa si Jinwoo na binigyan niya ng payong ang kanyang kapatid noong umagang iyon.